Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi nagsalita ang halimaw, ngunit sa oras na ito ay ganap niyang naririnig ang sinasabi ng kabilang partido, dahil nang wala ang pag-aari ng espiritual na kamalayan ni Han Sanchen at ang pagpigil ng gininto ang katawan, ganap na niyang nalagpasan ang Han Sanchen sa oras na ito, katawan at nagsimulang unti-unting kontrolin ang katawan ni Han Sanchen. Gayunpaman, ang Han Sanchen ay talagang karapat-dapat na maging kisame ng katawan ng tao, bukod pa rito, kahit na ang gininto ang katawan sa katawan ay natatakpan ng husto ng kapangyarihan ng katawan ni Han Sanchen, pagkatapos ng lahat, ito ay palaging umiiral sa katawan na ito at nagpapalabas ng isang tiyak na enerhiya, makapangyarihan. Sa makatuwid, marami talaga siyang dapat gawin pagkatapos niyang mag-break. Patatagin ng gininto ang katawan, kontrolin ang kanyang sariling lakas, at pagkatapos ay dahan-daang ibalik ang lahat sa isang makatwirang posisyon, sa wakas, makakahanap na siya ng paraan para ganap na makontrol ang katawan ni Han Sanchen. Ang prosesong ito ay tila napakasimple at hindi komplikado, ngunit alam niya ang isang bagay na napakahusay, iyon ay, dapat na walang mga pagkakamali sa anumang maliit na link dito. Kung hindi, siya at si Han Sanchen ay mahuhulog sa isang bangin ng walang hanggang pagkawasak. Kaysa sa ayaw niyang mamatay, ang mas kinatatakutan niya ay ang mapahiya. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakipagtulungan siya sa isang tao, at pareho silang sumabog sa kamatayan. Bakit? Wala ka ng lakas ng loob na magsalita, at nahihiya ka naman di ba? Kung mayroon kang anumang pakiramdam ng kahihiyan, guguluhin kita na patayin ang batang iyon ngayon, kaagad, at pagkatapos ay labanan mo ako ng isa-isa. Kung nanalo ka, I will still respect you very much, pero kung matalo ka, at least it will be a fair fight between the two of us, right? Napakawalang kwenta ng mga salitang ito, tulad ng isang babaeng magulo na humihingi ng paliwanag sa kanyang asawa, malinaw na mali siya, ngunit pilit niyang hinihiling sa lalaki na aminin na mali siya at ipaliwanag ng malinaw kung saan siya nagkamali. Ang kasalukuyang sitwasyon ng halimaw ay ginagawang imposible na maabot ang isang patas na antas sa kanya pa rin. Dahil ang halimaw ay palaging pinipigilan ng Han Sanchen, o ayon sa kanyang kagustuhan, kung papatayin niya si Han Sanchen, kung gayon ang taong pumipigil sa kanyang katawan ay hindi maiiwasang magdulot ng malakas na sampal sa kanya, pagkatapos ng backlash, paano lalaban ang halimaw sa ninunong ito, at paano ito magiging patas? Siya ay napakawalandiya, at ang halimaw ay tiyak na hindi hanggal, alam din niyang sinusubukan ng ninuno na galitin ang sarili sa ganitong paraan kapag halatang balisa. Baka maloloko ang dating halimaw dahil sa tingin niya sa sarili niya ay walang talo. Siyempre, hindi siya mag-abala sa anumang mga salita na nagpapalungkot sa kanya, magsasabi lang siya ng isang salita at tapos na. Kahit anong sabuatan mo, dudurugin kita sa lakas ko, kung hindi mo ito tatanggapin, kailangan mong tanggapin ito. Ngunit ngayon, ang lahat ay ganap na naiiba, alam na alam ng halimaw ang posisyon nito. Naiintindihan niya ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan at ang panganib na nasa kanya ngayon, kaya sa kritikal na sandaling ito, mahinahon at makatwiran niyang ginagawa ang dapat niyang gawin. Kahit pinapagalitan ako ng sobrang lapit ng ninuno ko sa mukha ko. Di bale ng halimaw, sige lang mahalin mo si Zaza. Habang papunta ka, nang makitang hindi nag-react ang halimaw, biglang nagalit ang nuno. Speak, you are deaf or mute, if you have the guts, speak up. Lalo itong hindi pinapansin ng halimaw, para sa ninuno, alam niyang hindi gaanong masama ang sitwasyon para sa kanya, at least ang mayabang na lalaki ay nagsisimula ng tumigil sa pagiging mayabang, kaya mas magiging rational na lang siya sa pakikitungo sa kanyang sarili. Kung gaano ito nangyari,
lalo siyang naging balisa. Boom! Lumakas at lumakas ang itim na hangin, hanggang sa halos balutin na nito ang lahat sa paningin ng grupo ng mga tao. Bang bang bang! Ang espesyal na sugo sa puti at itim na hangin, na may 12-12 ng mga subordinate, ay naubos ang halos lahat ng kanilang lakas at sa wakas ay nagmamadaling lumabas sa pagsalakay ng itim na enerhiya sa huling sandali. Ngunit gayunpaman, ang epekto na dala ng itim na enerhiya ay direktang nagpadala ng ilan sa kanila na lumipad ng 12-12 ng metro ang layo, ang ilan sa kanila ay tumama ng husto sa dagat ng dugo, at ang ilan ay mas malala pa, na direktang tumama sa gilid ng dagat ng dugo at baybayin. Ang agarang resulta ay samuka siya ng dugo at nawala ang hindi bababa sa kalahati ng kanyang pagiging epektibo sa labanan. Napupuot, nagalit din ang nuno, alam na alam niya na walang kahulugan ang verbal attacks, ang tanging magagawa niya ngayon ay isa lang talaga, na mabilis na hubugin ang sarili, pagkatapos, sundin ang mga halimaw na labanan hanggang sa dulo. Walang ibang pagpipilian sa kanilang dalawa, buhay o kamatayan. Eitengal, sa loob ng itim na ulap, isang dagandong ang biglang tumunog, at sa sumunod na segundo, ang buong espasyo sa ilalim ng lupa kung saan matatagpuan ang dagat ng dugo ay yumanig saglit, at ang bubong ng yungib ay gumuho. Ang lupa sa baybayin ay pahilig at bumabagsak patungo sa loob ng kuweba. Ang mga dingding ng bubong ng kuweba ay patuloy ding nahuhulog sa mga bumabagsak na bato at sirang lupa. Kung sakali, mayroong isang malaking lindol na nangyayari dito, at ang lahat ng mga bagay sa lupa ay nahuhulog na parang baliw na hindi nakayanan. Eitengal, sa kabilang panig, ang itim na enerhiya na pinalapot ng ninuno ay hindi dapat madaig sa lahat, habang tumutunog ang marahas na dagandong, hindi nagtagal, nagaganap din ang mga pagbabago sa lupa sa dagat ng dugo. Ang dugong dagat ay dumaloy ng walang kabuluhan at nagtagpo hanggang sa lugar ng itim na enerhiya, ang malaking puyo ng tubig at dugong dragon ay lumiliko din ng baliw. Ang malakas na amoy ng dugo ay napakamasangsang, na para bang ang buong dagat ng dugo ay dinadala ng malaking dugong dragon na ito. At sa napakalaking dragon ng dugo na ito, na ang dugo ay gumugulong na baliw, isang itim na anino ang muling tumitibay. Sa itim na ulap, ang bumabagsak na graba at lupa ay hindi nabasag sa itim na ulap at nahulog sa dagat, nagkita silang muli sa itim na ulap, at pagkatapos ay nagtipon sila sa isa't isa sa itim na ulap at naging isang grupo na gawa sa lupa at mga labi, isang malaking clay figure na gawa sa nakasalansan na mga bato. Kung medyo conscious si Han Sanchen sa oras na ito, siguradong makikilala niya na ang clay figurine na ito ay iba sa unang pagkakataon na nakita ni Han Sanchen ang halimaw, ngunit hindi malaki ang pagkakaiba. Kahit na siya ay mas maliit, at kahit na siya ay hindi mukhang nakakatakot gaya ng dati, sa pangkalahatan ay siya pa rin ang hitsura kaya magaspang, walang ingat, at napaka-dominanti. Malinaw naman, ang magkabilang panig ay nag-iipon ng lakas, at ang magkabilang panig ay nagsusumikap din upang baguhin ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, sa paghahambing, ang ninuno na may basbas ng isang malaking bilang ng mga dagat ng dugo ay tila may ganap na kalamangan, hindi bababa sa prosesong ito, ang katawan ng ninuno ay mas mabilis na namumuo. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang itim na enerhiya ay biglang sumabog, at sa parehong oras, ang dragon ng dugo na nabuo ng buong haligi ng dugo ay sumabog ng magkasama. Isang bagong itim na anino ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Ang nuno, tignan mo, lahat, nagbalik na ang nuno. Hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw sa kilig, sa sumunod na segundo, lahat ng nabubuhay na tao ay tumingin sa direksyon na kanyang itinuro. Sigurado, ang figure ng ninuno ay nakatayo sa dagat ng dugo, na umiiral sa tuktok ng whirlpool. Gayunpaman, kumpara sa dati, ang figure ng ninuno ay naging mas dalisay sa panahong ito, hindi na ganoon ka-translucent na anyo ang itim ng buong katawan niya, siya ay mas katulad ng isang nakakatakot na katawan na gawa sa dugo at itim na enerhiya. Mga 5 o 6 na metro ang taas, nakatayo doon ay kasing dominanti ng isang higanti. Nang makita ito ng Special Envoy in White, kahit na siya ay malubhang nasugatan ngayon, siya ay puno rin ng saya, alam niya na sa pagpapakita ng ninuno, ang kanilang mga pagkakataong manalo ay lubos na mapapabuti. Tsaka, lahat ng pumupunta sa kanila ay nakatadhana na makaramdam ng higit na kagaanan. Ito ang kanilang fucking ancestor, at siya ang kanilang mainstay, hanggat siya ay nasa paligid, hindi sila natatakot sa anumang panganib. Ninuno,
Kitang-kita rin sa mata ang pananabik ng itim na hangin, sila ay lumaban hanggang kamatayan para lamang sa muling pagsasama ng kanilang mga ninuno. Buti na lang at hindi nawalan ng saysay ang kanilang mga pagsisikap, nakaligtas ang ninuno at bumalik. Sa kabilang banda, sa itim na ulap, ang solidification ng clay figure ay malapit ng makumplito, ngunit kung ikukumpara sa itim na anino, ang kanyang bilis ay tila masyadong mabagal. Old guy, you can't do it. It takes you so long to condense a body, you are old, and you are so discouraged from cooperating with humans, look at you now, Hindi nagmamadaling umatake ang nuno, siya ay tuso at pinili ang pinakakonserbatibong pamamaraan, na gumamit ng mga salita upang pasiglahin muna ang kalaban. Pagkatapos, tingnan kung paano tumugon ang ibang tao. I've been told that you are an, but you really know how to use that word. Hindi ka ba naiinis na paulit-ulit kang nagdadaldal? Sa sandaling ito, lumitaw din ang boses ng halimaw. Ano? Nang marinig ang boses na ito, ang ninuno ay nagulat ng hindi namamalayan, at sa parehong oras ang kanyang katawan ay hindi maiwasan ang bahagyang umatras. Sa gitna ng mga itim na ulap, isang malaking putik at taong bato ang biglang lumabas ng dahan-dahan, at halos sa sandaling siya ay lumabas. Ang mga itim na ulap na iyon ay naging hindi mabilang na itim na enerhiya at patuloy na pumasok sa putik at taong bato pagkaraan ng ilang sandali, sa katawan. Nang ang lahat ng itim na enerhiya ay nasisipsip, ang hitsura ng taong batong putik ay sa wakas ay kumislap na may isang pagsabog ng itim na liwanag, tulad ng isang piraso ng itim na baluti, na mahigpit na tumatakip sa katawan nito. Mula sa malayo, bagamat ang halimaw na ito ay hindi nakakilakilabot at makapangyarihan gaya ng dati, ang itim na baluti ay nagmukhang isang payat ngunit maskuladong clay figure. Ikaw, nagtagumpay ka. Halatang medyo nagulat ang nuno. You can succeed, why can't I? Are you really naive enough to think na mas magaling ka sa iba? Ngumisi ang halimaw. Bagaman tila sa mga tagalabas na siya ay talagang napakadaling pagsamahin, sa pamamagitan lamang ng paggawa nito sa itim na ulap, ganap na niyang nabuo ang kanyang kasalukuyang anyo, pero kung tutuusin, sila lang ni Han Sanchen ang nakakaalam na napakakomplikado ng proseso kanina, panganib. Kung ang anumang maliit na detalye ay magkamali, ang sitwasyon ay hindi maaaring hindi na maibabalik. Gayunpaman, ang halimaw ay talagang malakas, at ang katawan ni Han Sanchen ay talagang malakas, syempre ang pinaka-importante yung isa may experience yung isa may ik. Pareho silang halos naiintindihan ang pinakamahalagang punto, na kung saan ay ang kahulugan ng gininto ang katawan. Hindi lubusang tinatakan ni Han Sanchen ang gininto ang katawan, sa teorya, syempre magagawa niya ito, bagaman ito ay talagang gagawing hindi ligtas ang Han Sanchen sa isang tiyak na lawak, tila ito ay magbibigay daan sa halimaw na mas madaling makisama sa kanyang sarili, maginhawa. Ngunit ang pinagkaiba ni Han Sanchen sa iba ay palagi niyang nakikita sa ibabaw para makita ang kakanyahan sa loob. Ano ang kakanyahan nito? Ang gininto ang katawan ay tila isang bagay na pumipigil sa mga halimaw, kaya ganap na okay na tanggalin ito o ganap na isara ito. Ngunit hindi ito ang kaso. Walang mali sa gininto ang katawan na sugpuin ang mga halimaw, ngunit ang gininto ang katawan ay maaari ring protektahan ang Han Sanchen mula sa mapangwasak na pinsala sa pinakamataas na lawak. Hanggat ang katawan ni Han Sanchen ay hindi dumaranas ng anumang mapangwasak na pinsala, ito ay talagang magkakaroon ng napakahalagang papel at kahalagahan para sa mga halimaw at Han Sanchen. Dahil ang kanilang pangunahing base ay umiiral at hindi babagsak. Depende sa kung ang kanilang pagsasama ay maaaring maging perpekto ng walang pagbagsak, ito talaga ang pinakakapakipakinabang na pag-iral para sa kanila. Sa makatuwid, ang pangangalaga ng gininto ang katawan ay lubhang kailangan. Obviously, natuklasan din ito ng halimaw nang mawala ang kamalayan ni Han Sanchen at muli niyang sinakop ang katawan ni Han Sanchen. Pagkatapos sumugod palabas, ganap na magagamit ng halimaw ang napakalaking kapangyarihan nito upang labanan ang gininto ang katawan. Kapag naruroon ang kamalayan at lakas ni Han Sanchen, ang gininto ang katawan ay nagsusumikap sa pinakamataas na lawak, natural, sa kasong ito, ang gininto ang katawan ay napakalakas. Pero kapag baliktad, iba na ang lahat. Ang mga halimaw ay maaaring makalusot sa ganoong uri ng pang-aapi, pagkatapos ay gawing tagumpay ang pagkatalo at sakupin ang isang nangingibabaw na posisyon. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng anumang pagsupil sa gintong katawan, sa katunayan,
Ito ay kung ano ito, alam na alam din niya na ang gininto ang katawan ay magdadala sa kanya ng malaking problema, ngunit ito rin ay magdadala sa kanya ng malaking tulong. Napatunayan din ng mga katotohanan na walang mali sa ideya ng dalawang tao, nang silang dalawa ay nasa malaking panganib. Ang pangunahing pundasyon ng gininto ang katawan ay talagang nagpapahintulot sa kanila na kumapit sa ilalim na linya ng katawan, ito rin ang naging dahilan upang hindi matamba ang dalawang mag-tightrope walker. Natatakot ka ba? Malamig na ngumiti ang halimaw. Am I afraid of you? Don't tell me na umasa ka lang sa batang ito para magkaroon ng sirang katawan, kahit ibalik mo pa ang sarili mong katawan, hindi ako matatakot at all. Malakas ka, but again, past lahat yan. Now, you are facing the real master, which is me. You are indeed quite crazy, but you can only be crazy with your mouth. Now, let me fight with you for a while, and then punit your stupid mouth apart. Nang matapos siyang magsalita, lumipad ang halimaw at sumugod sa ninuno. Malamig din ang mukha ng nuno, walang takot, at sumugod din sa halimaw. Sa oras na ito, ang dalawang tunay na higanti ng angkan ng demonyo ay sa wakas at ganap na nag-abot ng kanilang mga kamay sa unang pagkakataon na may labis na kasiyahan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!